Lahat naman po yan ay karapatan ng ating pong mga mamamayan na magkaroon po ng maayos na, na paghahayag ng kanilang damdamin. So mabuhay po ang INC. Pagtatakip lang ito doon sa impeachment, no, kay Sara Duterte. Sana naman hindi pagtakpan nitong rally na ito yung impeachment na kung saan hinihingi ng bayan ang hustisya at ang katambal ng hustisya ay yung accountability ng sino mang opisyal, kahit na si Sara Duterte. Yung pagkakaisa ay mabuti sa paningin ng Panginoong Diyos. So that would be moral. Pag walang pagkakaisa, ang sabi ng Panginoong Hesukristo mismo, ang kahariang nagkakabahabahagi, nagkakawatak-watak eh. So imagine, si Kristo na nagsasabi nun. Kung i-apply natin yun sa bansa natin, pagka pinayagan nating magkawatak-watak tayo dahil sa walang pagkakaisa, ano ang mga adjectives na synonym ng pagkakawatak-watak? Masisira tayo. So if people watching this interview, if they say, I believe in Christ, I believe in what the Bible says, then there's no reason for any of us to doubt what Christ said, na pagka ang isang kaharian ay walang pagkakaisa, and I'm paraphrasing what the Bible says, pagka walang pagkakaisa, magkakawatak-watak, katumbas na masisira, that's gospel. Diba? Yes. Will, one last question. Speaking of pagkakaisa, may mga nagsasabi po na hakot daw po yung mga nandito. How would you address those claims? Well, ano ang ibig nilang sabihin doon sa salitang hakot? Kasi maraming pwedeng definition ng salitang hakot. Ang mga kapatid namin ay talagang nagpunta rito. Kung papaano man sila nagpunta rito, whether sila ay may dalang sariling sasakyan, kung nagsabay sila, kung nag-arkila sila ng sasakyan para sama-samang pumunta. Hindi naman ang issue paano nakarating. Ang issue ay bakit nagpunta. Ang pinakamahalaga yun bakit ba nagpunta yung mga kapatid namin? Plus yung hindi mga iglesia ni Kristong umattend. Iisa lang ang panawagan Ang panawagan ay napapanahon na ipaalaala sa lahat, napakahalaga magkaisa tayo. Napakahalaga magkaroon tayo ng kapayapaan. Maraming mas mabibigat na problema ang bansa natin. Na pagka hindi tayo nagkaisa, walang kapayapaan, yung mabibigat na problemang iyan, hindi mahaharap. Hindi yun sarili kong pananaw, Yun ay nakabatay pa rin sa sinabi ng ating Pangulo. Di ba? If this pushes through, what did he say? It's going to take up the time of the House, the Senate, different agencies of government. For what? Sabi niya, for what? It's not going to benefit, I'm paraphrasing, it's not going to benefit even a single Filipino. That's him already. He's the chief executive. He must know something that we don't when he said those words. I think kahit Will, yung sinasabi nila tungkol sa hakot, they're not thinking, sunod-sunuran lang sa mga leader. How would you address that perception of INC members? Well, if you noticed kanina, ay pinaliliwanag doon sa mga umattend ano yung paninindigan ng Iglesia ni Cristo. So, lagi namang ginagawa namin ang iglesia nililinaw sa mga miyembro bakit ginagawa ang isang bagay. Beforehand, pagkakaisa, kapayapaan, alam ng mga kapatid yan sa loob ng Iglesia ni Cristo. Sa loob nila. Oh yes, kasi wala namang magsasabi sa kanila na pag hindi ka pumunta, ay ganito o ganoon. Wala namang ganoon Otherwise, yung mga napuyat dyan at nagutom, yung iba, kung nagutom man, nauhaw, kung meron man, naambunan ng kaunti, nag-uwian na sana. Di ba? Sapagkat nakita naman ninyo, no one is going around checking attendance. No one. You came, you stayed. Marami pa nga nasa labas hanggang ngayon So, kung yun ang definition ng salitang hakot, I doubt very much kung yung crowd na nasa labas, they would agree na sila ihinakot. Thank you. Maraming salamat sa inyo.